Magandang araw sa ating lahat mga katropang maglalado. Ngayon ay naglalakad ako at papunta ako sa aming bukid, sa lugar na kung tawagin ay Nabotas. At habang ako'y naglalakad ay naisipan kong i-video ang Tulis Peak ng Mount Bagakay. Ilang minuto nga ang lumipas ay naandito na ako sa Nabotas at malapit na ito sa aming bukid. At mula dito ay matatanaw pa rin ang Tulis Peak ng Mount Bagakay. Makikita rin dito ang berdeng tanawin at ang mga danawan na minsan ay tinatalian ng mga kalabaw. At dito nga mga katropa ay sinimulan ko ng maglinis ng ilan sa mga nyog na aking naitanim nung mga nakaraang taon. Ayan mga katropa, ganyan lang ang paglilinis ng nyog. Hindi mo kailangang linisang masyado o tabasin lahat ng mga damo. Kailangan mo lang ay alisin yung mga damo na nakakasagabal sa paglaki ng mga nyog. At dito mga katropa ay patuloy pa rin ako sa pagtatabas. Yan, inaalis ko na rin yung mga tuyong sanga, tuyong mga palapa ng mga nyog na lumalaki. Yan mga katropa, ganyan lang ang pagtatabas. At dito naman banda mga katropa, ito yung mga palatandaan kong bayabas na iniintay kong mahinog. At ito mga katropa yung aming munting nyugan. At yan ay unti-unti kong tinataniman ng iba't ibang klaseng fruit bearing crops kapag may bakanteng oras. At dito nga mga katropa, pagtawid ko ng irrigation ay may nakita akong mga bunton ng nyog na nilagas ng bihog. Pag akyat ko naman dito sa may dating pinagtayuan ng kubo ay may nakita akong bahay-bahayan na ginawa nung maglalagas na bihog. Ayan, may mga bunton pa rin dito ng mga nilagas na nyog na gawa nung maglalagas na nyog. Matibay itong maglalagas na ito mga katropa. Siya lang mag-isa ang nagkakawit at siya rin ang namumulot at nag-iipon ng kanyang mga kinawit na nyog. Ayan, hanggang doon sa may danaw may isang bunton pa din. At ayan na nga yung maglalagas. Ayan, medyo nahirapan siya dyan na magtayo nitong pinagdugtong-dugtong na suklot at medyo mabigat daw. At dito naman mga katropa, napunta na ako dito sa may malaking pili para mamulot ng mga laglag na pili. At hindi naman ako nabigo, nakapulot ako ng ilang piraso. Ayan. At ito mga katropa, nakakuha ako ng ilang piraso at inilagay ko na sa sako para naman pag uwi sa bahay ay maipasalubong ko dun sa aking mga anak na paborito ang pili, tinatak na pili. At syempre, jingle break muna tayo mga katropa para pahinga muna ng ilang minuto dahil medyo pinapawisan na. At syempre, inom tayo ng tubig para naman manumbalik ang ating lakas at hindi tayo manghina habang nagtatrabaho dito sa ating munting bukid. Ayan mga katropa, napakasarap ng pakiramdam kapag pinapawisan. At dito nga mga katropa ay nagtesting akong maghukay ng kanggos. At hindi naman ako nabigo, nakakuha ako ng ilang maliliit na piraso ng laman ng kanggos. At pagkatapos ay pinutol ko na itong mga stem cuttings para muli kong maitanim dito sa pinaghukayan itong mga kanggos na aking inani. Ganyan lang ang teknik na ginagawa ko mga katropa upang nang sa ganun ay patuloy akong mayroong maani na mga kamuting kahoy dito sa aming munting nyugan. Pagkatapos kong mag-ani ay tinataniman ko ulit ng panibago yung mga lupa na inanihan ng kamuting kahoy. Ayan, pagkalipas ng 9 na buwan hanggang 1 taon ay mayroon na naman akong maaani mula dito sa mga itinanim kong ito. At dito banda nga mga katropa ay mayroon pa akong nahanap na pwedeng hukayi na kamuting kahoy. At ayan, may mga nakuha ako na medyo mahaba-haba na mga laman. Ayan mga katropa, medyo matagal-tagal na rin nakatanim itong puno ng kamuting kahoy na ito dito sa area na ito. Siguro may 1 taon na. At pagkatapos kong mag-ani ay pinutol-putol ko na yung mga stem cuttings para muli kong maitanim doon sa area na aking pinaghukayan. Ayan, nilabo-labo ko na mga katropa para naman makauwi na ako at magtatanghali na rin at nang makakain na ng tanghalian. At ayan mga katropa, yung mga nahukay ko na mga kamuting kahoy at aking ilalagay sa aking sako. At nakakuha ako mga katropa ng buko at akin ng binutas para mainom ang sabaw dahil medyo nauuhaw na rin ako at tanghali na, mag-aalas 12 na nito mga katropa. At hindi rin ako nakapagdala ng merienda dito sa bundok, kaya naman ayan naman, babanatan natin ay ang sabaw ng buko para manumbalik ang ating lakas. At nang aking mabuksan, ako muna ay nag-upo-upo habang nilalagok ang sabaw ng buko. Sobrang tamis mga katropa. At ito mga katropa yung aking naani ngayong araw. May naani akong kanggos, may napulot akong pili at may naani din akong hinog na langka at meron ding panggata.
Ayan mga katropa, mapaypahinga lang ako ng ilang minuto bago umuwi at alas 12 na rin naman mga katropa. Grabe ang init. Ayan, pahipahinga muna mga katropa ng ilang minuto. Tamang higa-higa sa ibabaw ng bato. At ayan mga katropa, babay na. Ako'y uuwi na. At tanghali na, gutom na, nagkukulo na ang aking sikmura. At eto nga mga katropa, yung ginawang kasaba cake mula dun sa nahukay ko ng mga kamuting kahoy. Yun lang, bye-bye!